Ligtas na ang lagay ni Batanes Governor Telesforo Castillejos, pati ng kanyang driver na inambo sa Pasay City kanina madaling araw. At sa pagbisita ng Pangulo sa gobernador, inatasan niya ang pulisya na magsagawa ng masusing investigasyon at agad tukuyin ang mga salarin sa pananampang. Saksi si Maris Umali. Ito ang inabot ng Pajero ni Batanes Governor Telesforo Castillejos matapos pagbabarilin ng mga di pa nakikilalang suspect bandang alas 3:25 na madaling araw kanina. Kasama noon ng gobernador ang kanyang anak at ang driver na si Albert Patimo. Sa kwento ng anak ng gobernador, patungo raw sana sila sa Manila Domestic Airport at habang binabagtas ang West Service Road sa Pasay City, naramdaman daw nilang may bumubuntot sa kanilang isang SUV. Pinagbigyan daw ito ng kanilang driver pero sumunod na nangyari. Parang may bumato daw lang sa sasakyan. And then napansin niya na may tama ng driver at saka kanyang ama. So sa tingin niya ay ito ay silencer yata ang ginamit. Mabuti na lang at nagawa pang magmaneho ng anak ng gobernador para maisugod ang ama at si Patimo sa Parañaque Doctors Hospital. Dalawang tama ng gobernador, isa sa kaliwang bahagi ng leeg at isa sa balikat. 3 naman ang tama ni Patimo, 2 ang tumagos sa ulo at isa sa balikat. Swerte pa rin at nakaligtas ang 2. Sa Medical City, sumailalim sila sa mga operasyon. We ask the Ivatans and the public for continued prayers for their speedy recovery and for peace in our country. Bago mag-alas 3 ng hapon, binisita ni Pangulong Arroyo sa ICU si Governor Castillejos. Inatasan din niya ang pulisya na magsagawa ng masusing investigasyon at tukuyin at dakpin ang mga salarin. Meron tayong pinorm na task force to oversee yung investigation na to, and as soon as we get leads, identities nitong suspects, then we will conduct manhunt operations. Hindi ito ang unang pagkakataong naging target ng ambush ang mga local government officials na bumibisita lang sa Metro Manila. June 2006, pinaulanan na nag-iisang gunman ang sasakyan ni Ilagan Isabela Mayor Delfinito Albano habang binabaybay nito ang Scout Santiago Street sa Quezon City. Nagawa pang manakbo ni Albano pero sinundan siya ng salarin. Malapit ang pinagbabaril hanggang mamatay. December 2006 naman, nang abangan at malapitan ding pagbabarilin ng isang gunman, si Abra Congressman Luis Persamin Jr. paglabas nito sa Mount Carmel Church matapos magninong sa isang kasalan. Ako si Maris Umali, ang inyong saksi. Batay naman sa inisyal na pagsisiyasat ng Task Force Castillejos, lumalabas na posibleng professional assassin ang bumaril sa gobernador. Inilutang din ng PNP ang pangalan ng ilang politikong nakaalitan umano ni Governor Castillejos. Saksi si John Consulta. Away politika ang isa sa mga motibong masusing tinututukan ng binuong Task Force Castillejos na mag-iimbestiga sa pananambang kay Batanes Governor Telesforo Castillejos. Bago raw kasi ang pananambang, may mga nakaalitang politiko ang gobernador. There could be some political angle to this because of yung ongoing cases, charges, counter charges. Ayon sa isang source ng GMA News, may balak umanong sampahan ni Governor Castillejos ng kasong graft ang isang political figure mula sa Batanes. Paniwala pa ng PNP, mga professional assassin ang tumira kina Castillejos. Tukoy raw kasi ng mga ito ang sakyan ng gobernador at alam pa ang oras at rutang dadaanan nito papuntang airport. They could be professional. Alam nila yung itinerary ni Governor. They knew anong sasakyan niya. And alam nilang papunta nga siya sa airport. Paniwala pa ng PNP, posibleng gumamit ng silencer ang mga salarin. Hindi pa natutukoy ang plaka ng sasakyang ginamit ng mga nasa likod ng pananambang. Bagamat batay raw sa pahayag ng anak ni Castillejos na si Dominic, sakay raw ng isang SUV ang mga bumaril sa kanila. Sa ngayon, gulat pa rin ang pamilya Castillejos sa nangyari. Bago raw ang ambush, wala naman isa silang natatanggap na death threat. We want the authorities to investigate thoroughly and find out who perpetrated this crime and to bring those people to justice. Kinundi na naman ng mga kababayan at kaibigan ng gobernador ang pananambang. Anila, kabigla-bigla ang pangyayari dahil hindi raw bahagi ng kulturang Ivatan ang karahasan. Ito talaga beyond words. It's really unthinkable na mangyayari ito kay Governor who is a well-loved leader in Batanes. Katunayan, sa nakaraang taon, 8 krimen lang ang naitala sa buong lalawigan ng Batanes. Mula naman itong Enero, 3 pa lang ang natatalang insidente roon kung saan lahat daw pawang petty crimes lamang. Ako si John Consulta, ang inyong saksi. Nakausap naman ng GMA News ang politikong lumutang ang pangalan sa Castillejos ambush. At sa saksi follow-up ni Michael Fahatin, itinanggi ni na dating Governor Vicente Gatto at Congressman Carlo Oliver
Diasnes na may kinalaman sila sa pananambang. In the past few days kasi may mga kaso na na-file against the governor, and then there had been some heated exchanges between political personalities. I think Governor Cato also. Ang tinutukoy rito ni NCRPO Chief Gary Varias ay si dating Batanes Governor Vicente Gato na isa umano sa kanilang mga sinisilip na posibleng sangkot sa pananambang kay Batanes Governor Telesforo Castillejos. Pero labis ito ikinagulat ni Gato. Nakababalik lang daw galing Estados Unidos noong nakaraang linggo. Ayon kay Gato, hindi tamang ihanay siya sa mga pinaghihinalaan. Kristiyano ako that is the last thing, and I will never do that to my opponent because I run in politics to serve by our people, not for any personal reasons. Sa kwentong tinatagpi ng NCRPO, posible raw na may kinalaman ng pananambang sa kasong nakahain sa ombudsman kaugnay sa umano'y malversation ng public funds. Kinumpirma nga ni ex-Governor Gato na naghain siya ng reklamong administratibo laban kay Governor Castillejos sa DILG, kasong abuse and usurpation of authority at malversation of public funds na ngayon inakyat na sa ombudsman. Nagsimula raw ito nang ipa-audit ni Governor Castillejos ang lahat ng financial transaction ni ex-Governor Gato pagkaupo nito sa pwesto at nagtalaga pa ng mga retiradong empleyado ng gobyerno. Bukod sa malisyoso, anya wala raw batayang legal ang pagbubuo ni Castillejos ng auditing committee at mag-audit ng transaksyon ng provincial government. Kumpare ko yan si Governor Castillejos. But ang ginawa lang niya sa akin, na pinersonal ako rito sa executive order niya, ito ang sinasagot ko. At ito akong nagrereklamo dahil pinapabayaan niya yung sulat ko. He antagonized me. Yan lang naman ang ginawa ko para naman to clear my name. Ikinagulat din ni Congressman Carlo Oliver Diasnes ang pagkaka-ambush kay Governor Castillejos at pagkakasangkot ng pangalan niya. Katandem pa ni Diasnes si Castillejos sa eleksyon noong 2007. Partido lakas si Governor Castillejos na nooy nakianib sa taga-kamping si Diasnes. Natalo ni Diasnes sa pagkakongresista si ex-Governor Gato na nakapagsilbi ng 3 termino bilang gobernador mula 1998 hanggang 2007. Magkaalyado man sa politika dahil pare-pareho silang nasa koalisyon ng administrasyon, di pa rin naiwasan ang pagtatalo sa pulisya sa pagitan ni na Congressman Diasnes at Governor Castillejos. Pero giit ni Diasnes, di raw ito sapat na dahilan para pagtakaan niya ang buhay ng gobernador. Sa Batanes na politics, we do not resort to this kind. That is still I'm proud of na culture natin sa Batanes. May sarili namang teorya si ex-Governor Gato sa nangyaring pamamaril sa gobernador. Pinag-usapan namin sa Office ni Secretary Atienceto kanina. Ang analysis namin na kwan dito is yung driver ang may kasalanan siguro na baka naman kinat niya, ni-overtake niya o ano, then malasing yung ano. But yes, ang hinit nila yung driver. Maaring hindi na bubuhayin yan kung ang intensyon i-ambush yung governor namin. Kapwa namang handa sa anumang investigasyon sina Diasnes at Gato kaugnay sa pananambang kay Castillejos. Michael Pati ng inyong saksi. Samantala, matapos mawala ng mahigit 3 taon, nagsibalikan na sa karagatan ng Atimonan, Quezon ang mga butanding. At mukhang nawiwili sila dahil bukod sa alagang-alaga, protektado pa sila ng mga residente. May saksi exclusive si Jiggy Manicas. Hindi kalayuan mula sa may tabi ng Lamon Bay sa Atimonan, Quezon, mga nagtatalo ng tuna ang amin nakita. Ang mga ibon umiikot para kumuha ng dilis. Ayon sa aming mga kasamang environmentalist, ito raw mga senyales na malapit na ang hinahanap naming butanding. Pansamantalang lumayo ang mga butanding na lumapit ang mga mangingisda para habulin ang mga tuna. Makalipas sa may 1 oras sa paghihintay, ito na ang tumambad sa amin. Ang isang baby butanding na ito, ganadong nakipaglaro sa isa sa aming kasamahan. Ang iba tahimik na lumalangoy sa may 40 talampakan dagat. Taong 2005 nang huli magpakita mga butanding dito. Bagamat ayon sa mga residente, dati nang maraming butanding sa lugar. Tila nabulabog raw mga ito nang mauso ang dynamite fishing sa Quezon. Pero simula nang magigpit ang lokal na pamahalaan noong 1998 at pinasiglang bantay dagat, unti-unting nabuhay muli ang dagat sa bahaging ito ng Atimonan. Nung una, ang butanding dyan hindi nag-i-stay. Ngayon lang talaga nag-i-stay siya ng almost more than 1 month. Kasi maganda ang in good condition ang tubig ng ating Inner Lamon Bay. At ibig sabihin yan, simula nung nagpatupad ng batas ang ating mga bantay dagat, ay
muling bumalik na ang kagandahan ng Inner Lamon Bay. Alam namin na talagang itong mga isda ay paubos na, ay napangalagaan namin ito at sa ngayon ay nakakameron ng recovery simula ng itong dagat ay medyo napinsala. Tuwing Enero, nagsisimulang mamalagi ang mga butanding sa lugar na ito. Pero ngayon, tila nawili na raw sila sa pananatili. Kung dati kinakatay at hinuhuli ng mga fishing vessel mula sa ibang bansa ang mga butanding, ngayon mismong mga tao na ang nagpoprotekta sa kanila. Mula sa Timonan, Quezon, ako si Jig Manicad, ang inyong saksi. Para sa karagdagang balita, patuloy ang tumutok sa GMA News and Public Affairs at mag-log on sa www.gmanews.tv kung saan mapapanood ay ilang bahagi ng saksi. Para naman makatanggap ng mga pinakabagong balita via text, type lang po ang GMA News Space On at isend sa 4627.